Umiinom ka ng kape araw-araw. Halos lahat ng Pilipino ay umiinom. Ito ang unang bagay na ginagawa mo sa umaga bago mo pahawakan ang iyong telepono, bago mo pabatiin ang sinuman. Bumabangon ka, pumunta sa kusina, at ang amoy na iyon, nagigising ka na bago pa mainom ang unang higop. Pero hayaan mong magtanong ako sa iyo. Natigil ka na ba talaga at naisip mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong puso at sa iyong mga ugat sa mga minutong pagkatapos mong uminom ng kape na walang asukal? Dahil ang natuklasan ng aham sa mga nakaraang taon tungkol sa simpleng gawain ito ay magugulat sa iyo. Magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa tasang kape na hawak mo ngayon. At sa ilang kaso, ang impormasyong ito ay maaaring literal na gumawa ng pagkakaiba kung maaabot mo ng malusog ang iyong 80 taong gulang o hindi. Ang pangalan ko ay Dr. Elena Santos at kailangan kong sabihin sa iyo ang nakikita namin at ang kinikonpirma ng mga pinakabagong siyentipikong pag-aaral tungkol sa kape na walang asukal at sa iyong sirkulasyon. Pakinggan mo ito dahil ang paksang ito ay nagtatangi sa buhay ng halos bawat Pilipino. Manatili sa akin hanggang sa dulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo kung ano ang eksaktong nangyayari sa iyong katawan kapag uminom ka ng kape. Ano ang mga epektong nagproprotekta sa iyong mga arterya? Ano ang kailangan mong malaman para hindi maging problema ang gawain ito? At ano ang tamang dami? Ito ay mga impormasyong kailangan ng bawat matanda na nasa itaas ng 50 taong gulang at ito ay mga impormasyon na karamihan ay hindi pa narinig mula sa kanilang doktor dahil wala ng sapat na oras sa konsultasyon para ipaliwanag ang lahat. Halina na! Una, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa loob ng maraming dekada, ang kape ay itinuring na masama. Ang mga doktor ay humihiling sa kanilang mga pasyente na tumigil sa pag-inom. Mga buong pamilya ang naniniwala na ang kape ay masama sa puso, masama sa presyon ng dugo, masama sa lahat. Ako mismo ay natutunan sa aking mga unang klase na ang caffeine ay nagdudulot ng mabilis na tibok ng puso, nag-aataas ng presyon at maaaring mapanganib. At ganoon iyon sa matagal na panahon. Ang problema ay ang ideyang iyon ay mali. Hindi ito usapin ng opinyon. Ito ay isang siyentifikong pagkakamali na tumagal ng napakatagal bago maitama. Dahil sa loob ng maraming taon, ang mga pag-aaral ay hindi isinasaalang-alang ang isang napakahalagang bagay. Ang mga naninigarilyo ay may tendensyang uminom ng mas maraming kape. At dahil ang paninigarilyo at mga sakit sa puso ay magkasamang lumalakad, ang kape ay hindi makatarong ang inakusahan ng pinsalang dulot ng sigarilyo. Nang itama ng mga mananaliksik ang pagkakamaling ito at tumpak na ikumpara ang mga umiinom ng kape sa mga hindi umiinom nang hindi pinagsama ang paninigarilyo, ang resulta ay ganap na naiiba. At ngayon, sa pamamagitan ng napakalaking mga pag-aaral na may dekada ng pagsubaybay sa daan-daang ibong tao sa iba't ibang bansa, ang agham ay nakarating sa isang konklusyon na salungat sa maraming taon ng pag-aalala. Ang kape na walang asukal na ininom sa tamang dami ay maaaring isa sa mga pinakamainam na gawi para sa kalusugan ng iyong puso at ng iyong sirkulasyon. Pero huwag magmadali, hindi ganoon kasimple. Mayroong mahalagang bagay na kailangan kong ipaliwanag at mayroong mga tiyak na sitwasyon kung saan ang kape ay talagang hindi inirerekomenda. Kaya huwag ka munang umalis dito. Para maintindihan mo kung ano ang ginagawa ng kape sa iyong sirkulasyon, kailangan mo munang maunawaan kung paano ang ginagawa ng kape sa iyong sirkulasyon. Isipin mo na ang iyong circulatory system ay parang sistema ng mga tubo sa iyong bahay. Mayroong kang malalaking tubo, ang mga arterya, na nagdadala ng malinis na tubig at presyon papunta sa bawat sulok ng bahay. At ang maliliit na tubo, ang mga ugat, na nagbabalik ng ginamit na tubig pabalik sa tangke. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroong kang bomba, ang iyong puso, na walang tigil na nagtatrabaho araw at gabi nang walang pahinga kahit isang araw.
Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ang mga tubo ay tumanda na. Maaari itong tumigas, mag-ipon ng mga deposito sa dingding, kumipot, at mawala ng kakayahang mag-flex. Ang sinumang nakakita ng lumang kalawang na tubo ay alam kung ano ang sinasabi ko. Ganon din ang nangyayari sa mga arterya ng tao habang tumatagal. Ngayon, isipin mo kung ano ang mangyayari kapag ang mga tubo ay tumanda na. Maaari itong tumigas, mag-ipon ng mga deposito sa dingding, kumipot, at mawala ng kakayahang mag-flex. Ang sinumang nakakita ng lumang kalawang na tubo ay alam kung ano ang sinasabi ko. Ganon din ang nangyayari sa mga arterya ng tao habang tumatagal. Ang prosesong ito ay tinatawag na atherosclerosis, ngunit sa simpleng salita, ito ay parang ang loob ng iyong mga arterya ay dahan-dahang nagsisikip dahil sa taba, pamamaga at mga deposito na nagpapababa ng daloy ng dugo. At alam mo ba kung ano ang nasa sentro ng prosesong ito? Isang istruktura na tinatawag na endothelium, ang pinakaloob na layer ng iyong mga arterya. Isang napakamanikling pelikula ng mga cell na sumasaklaw sa bawat blood vessel ng iyong katawan. Kapag ang endothelium na ito ay malusog, ito ay gumagana tulad ng perpektong non-stick pen kung saan walang dumikit, kahit itlog, kahit keso, wala. Ngunit kapag ito ay namamaga, nasira, nagsisimula itong mag-ipon ng mga deposito at doon nagsisimula ang tahimik na problema na tumatagal ng mga dekada bago sumabog. Dito pumapasok ang kape na walang asukal sa paraang magugulat sa iyo. Ang kape ay higit pa sa caffeine. Maraming tao ang nag-iisip na ang kape ay caffeine lamang. Hindi iyan tama. Ang isang simpleng tasa ng kape ay naglalaman ng mahigit 8 iba't ibang bioactive compounds, mga bitamina, mineral, alkaloid, organic acid, antioxidant. At kabilang sa mga ito, ang mga chlorogenic acid, mga polyphenol na may makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory na aksyon, lalo na sa loob ng mga blood vessels. Ang mga chlorogenic acid na ito ay kumikilos ng direkta sa endothelium. Tinutulungan nila ang pagpapanatili ng protective layer ng mga arterya na malusog at gumagana sa pamamagitan ng isang kahanahangang mekanismo na kinabibilangan ng isang molekula na tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide ay natural na ginagawa ng iyong mga endothelial cell at gumagana bilang isang natural na pamparelax ng mga arterya. Ito ay parang isang chemical signal na nagsasabi sa iyong mga arterya. Kalma lang, mag-relax, mag-dilate ng kaunti, hayaan ang dugo na dumaan ng mas madali. Kapag mayroon kang sapat na nitric oxide, ang iyong mga arterya ay nagiging mas flexible, ang iyong blood pressure ay mas balanse, at ang panganib ng pagbuo ng plaque at clot ay bumababa ng malaki. Ang problema ay ang oxidative stress, ang chronic inflammation, ang pagtanda, ang masamang pagkain, lahat ng mga salik na ito ay nagpapababa ng produksyon ng nitric oxide sa paglipas ng mga taon. At doon pumapasok ang mga chlorogenic acid ng kape para tumulong. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga substance na ito mula sa kape ay maaaring tumulong sa pagpapanumbalik ng produksyon ng nitric oxide na nagpapabuti ng function ng mga blood vessel mula sa loob papalabas. Ngunit, ang susunod ay mas mahalaga pa. Isang malaking internasyonal na pag-aaral ang sumubaybay sa mahigit 15,000 kalahok sa loob ng maraming taon. At ang konklusyon ay makapangyarihan. Ang isang dieta na mayaman sa mga bioactive compound na makikita sa kape ay maaaring mabawasan ng hanggang 23% ang panganib ng metabolic syndrome, ang mapanganib na kombinasyon ng mataas na presyon ng dugo, labis na taba sa tiyan, at mga pagbabago sa antas ng asukal at taba sa dugo na dramatikong nagpapataas ng panganib ng cardiovascular disease.
23%. Iyan ay isang malaking numero. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Lolo Ernesto. Siya ay 71 taong gulang, isang retiradong manggagawa at dumating sa aking klinika ilang taon na ang nakalipas na may mataas na presyon ng dugo, kaunting sobra sa timbang at isang sirkulasyon na nagbibigay na ng mga sinyales ng pagdurusa. Sinabi niya sa akin na ang kanyang nakaraang doktor ay nagmungkahi sa kanya na tumigil sa pag-inom ng kape. Kaya siya ay walang kape sa halos 2 taon na may kalungkutan dahil ang kape ay isang tunay na ritual sa kanyang buhay mula pa ng bata siya. Nang ipinaliwanag ko ang sinasabi ng pinakabagong agham ng may pag-iingat, sinusuri ang kanyang kasaysayan, ang kanyang gamot, ang kanyang mga pagsusuri, si Lolo Ernesto ay naging maulap ang mga mata. Sinabi niya na naramdaman niyang nawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay kasabay ng kape. Inayos namin ang buong kalagayan, ang pagkain, ang gamot, ang pisikal na aktibidad at ang kape na walang asukal ay bumalik sa kanyang buhay. Ngayon, umiinom siya ng 2 tasa sa umaga, mas masaya siyang gumising at ang kanyang mga resulta ng pagsusuri ay bumuti. Hindi ako nagsasabing ang kape lamang ang nagpagaling ng kahit ano kay Lolo Ernesto. Mulit ang pag-alis ng isang pagkain na may tunay na anti-inflammatory na aksyon nang walang tiyak na medical na pangangailangan ay hindi rin nakatulong sa kanya sa loob ng 2 taon. Ngayon, ang ika-5 epekto ng kape mawalang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagbabawas ng oxidative stress sa mga blood vessel. Alam mo ba kung ano ang oxidation? Ito ang parehong proseso na nagpapabrown ng saging kapag hiniwa mo ito at inilantad sa hangin at nagpapalawang ng bakal kapag naiwan ito sa ulan. Sa loob ng iyong katawan, ang prosesong ito ay patuloy na nagaganap at kapag labis, ito ay nagdudulot ng pinsala sa mga dingding ng arterya at sa mga cell. Ang mga chlorogenic acid ng kape ay may naidokumentong kakayahang antioxidante na nangangahulugang tinutulungan nila na in-neutralize ang mga oxidizing agent bago pa man sila makagawa ng pinsala sa iyong mga arterya. Isipin mo ito ganito. Mayroon kang kalasag at mayroon kang mga kalaban. Ang mga oxidant ay ang mga kalaban na sumusubok na sirain ang mga dingding ng iyong mga arterya. Ang mga antioxidante ng kape ay parang mga reinforcement na dumarating para sa iyong kalasag. Habang mas nakakaya mong in-neutralize ang mga pag-ataking ito ng araw-araw, mas matagal na mananatiling madusog ang iyong mga arterya sa paglipas ng mga taon. Ang ika-4 na mahalagang epekto ay ang proteksyon laban sa pagbuo ng blood clots sa loob ng mga ugat. Isa sa mga pinakamapanganib na bagay na maaaring mangyari sa mga arterya ng mga taong higit sa 50 taong gulang ay ang pagbuo ng blood clot sa loob ng mismong mga ugat. Kapag ang isang clot ay nagharang ng isang coronary artery, ang resulta ay atake sa puso. Kapag nagharang ito ng isang arterya na nagpapakain sa utak, ang resulta ay stroke. 2 sa mga pinakamalaking sanhi ng kamatayan at permanenteng kapansanan sa Pilipinas na responsable sa daang-daang libong buhay na nasira bawat taon. Ang mga chlorogenic acid ng kape ay may tinatawag na antithrombotic properties, mga substance na nagpapahirap sa pagbuo ng mga hindi gustong clot sa loob ng mga ugat. Ngayon, isang mahalagang paalala. Kung gumagamit ka ng anticoagulant o antiplatelet na mga gamot na inireseta ng iyong doktor, huwag palitan, huwag ayusin ang dosis sa iyong sarili dahil sa impormasyong ito. Ang kape ay maaaring may ganitong auxiliary na epekto, ngunit hindi ito pumapalit sa anumang gamot. Palaging kausapin ng iyong doktor bago gumawa ng anumang pagbabago. Iyan ay hindi mapag-uusapan. Ang ikatlong epekto na naidokumento ng agam ay ang relasyon ng kape sa blood pressure sa mahabang panahon. At dito, kailangan ko maging napakatiyak dahil maraming kalituhan tungkol sa paksang ito. Sa maikling panahon, kaagad pagkatapos uminom ng kape, ang caffeine ay maaaring magdulot ng pansamantalang maliit na pagtaas ng blood pressure. Nangyayari ito pangunahin sa mga taong hindi regular na uminom dahil ang katawan ay hindi pa sanay.
Sa mga umiinom araw-araw, ang epektong ito ay mas maliit o halos wala na dahil ang katawan ay nag-develop ng adaptation. Ang ipinakita ng mga pangmatagalang pag-aaral ay naiiba. Ang mga pag-aaral ay nagwika na kahit maaaring magdulot ang kape ng pansamantalang pagtaas ng presyon sa maikling panahon, hindi ito nag-aambag sa panganib ng hypertension sa mahabang panahon. Sa katunayan, ang mga pangmatagalang pag-aaral ay nagmumungkahi ng kabaliktaran. Ang mga taong regular na umiinom ng kape ng may katamtaman ay may tendensyang mas kontrolado ang presyon ng dugo sa paglipas ng panahon. Si Lola Maricel ay 67 taong gulang, isang retiradong guro at dumating sa akin dahil narinig niya sa telebisyon na ang kape ay masama sa presyon ng dugo. Mayroon siyang banayad na hypertension at umiinom ng simpleng gamot para kontrolin ito. Gusto niya ng kape at nadamdamang nagkakasala siya tuwing umiinom. Nagkausap kami ng matagal, sinuri ang kanyang kasaysayan, mga pagsusuri, mga gawi, at magkasama naming napagpasyaan na sa kanyang tiyak na sitwasyon, ang kape na walang asukal na may katamtaman ay hindi ang problema. Ang problema ay ang asukal na idinidagdag niya, ang biskwit na kinakain niya kasabay ng kape sa hapon at ang kawalan ng ehersisyo. Nang inaayos namin ang mga bagay na iyon sa kabuuan, bumuti ang kanyang presyon. Nanatili ang kape at nawala ang pagkakasala. Ngunit pakinggan mo, ang bawat kaso ay natatangi. Kaya ang pag-uusapang ito ay mahalaga, ngunit hindi ito pumapalit sa individual na pagtingin ng iyong doktor. Nakarating na tayo sa ikalawang pinakamahalagang epekto ng kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon. Ang ikalawang epekto ay ang proteksyon laban sa heart failure. Ang heart failure ay kapag ang puso ay nawawalan ng kakayahang mag-pump ng dugo ng mahusay. Parang ang bomba ng iyong bahay na dahan-dahang nawawalan ng lakas. Ang dugo ay nagsisimulang mag-ipon sa baga, sa mga binti, sa mga tissue. Ang tao ay nahihirapan sa paghinga, namamaga ang paa at binti, matinding pagod sa simpleng aktibidad. Ito ay isang seryosong kondisyon na lubos na nagpapababa ng kalidad ng buhay. Isang pag-aaral gamit ang datos mula sa isang research database na may halos 450,000 na mga matatanda na sinubaybayan ng mahigit 12 taon ay nakahanap ng napakamakabuluhang ugnayan sa pagkakatamaang pagkonsumo ng kape at pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kabilang ang heart failure at stroke. Ang natuklasan ay ang pag-inom ng 2 hanggang 3 tasa ng kape sa isang araw ay nauugnay sa pinakamataas na pagbabawas ng panganib ng maagang kamatayan kumpara sa hindi pag-inom ng kape. At pansinin mo ito, ang decaffeinated coffee ay nagpakita rin ng katulad na benepisyo sa heart failure at stroke. Ibig sabihin, hindi lamang ang caffeine ang gumagawa ng gawaing proteksyon na iyon, kundi ang mga bioactive compound, ang mga polyphenol, ang mga chlorogenic acid na nasa kape, anuman ang caffeine. Ang caffeine ay may sariling papel, ngunit ang kape ay higit pa sa caffeine. Ngunit bago ang pinakamahalagang epekto, isang espesyal na kahilingan. Kung nakarating ka sa puntong ito ng video, ay dahil nagmamalasakit ka sa iyong kalusugan at ito ay nagpapasaya sa akin ng husto. I-click mo na ang like sa video na ito ngayon at mag-subscribe ka sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe para hindi ka makaligtaan ng anumang bagong video. At sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanood. Gusto kong malaman kung saan kayo, ang aking mga mahal na manunood. Ipagpapatuloy natin. Ang unang epekto at ang pinakamakabuluhan na epekto ng kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagpapabuti ng endothelial function at ang proteksyon laban sa atherosclerosis. Naalala mo ba ang endothelium? Ang panloob na layer ng mga arterya na gumagana bilang isang non-stick coating. Ang kalusugan ng iyong endothelium ay marahil ang pinakamahalagang salik para matukoy ang cardiovascular health sa mahabang panahon. Kung inaalagaan mo ang endothelium, inaalagaan mo ang puso.
Kung hayaan mong mag-inflame at ma-oxidize ang endothelium, binubuo mo ang daan patungo sa atake sa puso at stroke sa paglipas ng mga taon nang hindi mo namamalayan. Kapag ang endothelium ay nasira, namamaga, na-oxidize, ang mga plaque ng atherosclerosis ay nagsisimulang bumuo. Ang mga plaque na ito ay dahan-dahang pumipigil sa channel kung saan dumadaan ang dugo. Ito ay isang tahimik na proseso na tumatagal ng mga dekada. Wala kang nararamdaman habang nangyayari ito. At kapag ang sitwasyon ay nakarating sa critical na punto, ang atake sa puso o stroke ay maaaring ang unang manifestasyon ng walang babala, walang nakaraang sakit, walang nakaraang sintomas. Ang mga siyentipikong pagsusuri ay naidokumento ang maraming mekanismo kung saan pinoprotektahan ng chlorogenic acid ang endothelium. Binabawasan nito ang oxidation sa mga endothelial cell, pinapataas ang produksyon ng nitric oxide na nagre-relax at nagpapalawak ng mga arterya, nagpapababa ng mga marka ng vascular inflammation at nakikialam sa mga molecular na proseso na nagdudulot ng pagbuo ng mga plaque. Sa simpleng salita, ang mga compound ng kape ay tumutulong sa pagpapanatili ng panloob na coating ng mga arterya na gumagana ng maayos sa mas matagal na panahon. Parang regular na preventive maintenance sa tubo ng iyong bahay na pinipigilan ang kalawang at akumulasyon ng deposito. Isang pagsusuri ay nagpakita rin na ang regular na pagkonsumo ng kape ay nauugnay sa pagbabawas ng panganib ng hypertension, ng heart failure at ng atrial fibrillation, ang irregular na tibok ng puso na dramatikong nagpapataas ng panganib ng stroke. At isa pang pagsusuri ay natuklasan na sa mga malulusog na tao, ang regular na pagkonsumo ng 3 hanggang 5 tasa ng kape sa isang araw ay nauugnay sa 15% pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease kumpara sa hindi pag-inom ng kape. 15% ay isang malaking pagkakaiba. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Mang Roberto. Siya ay 58 taong gulang, isang dating driver at dumating sa akin pagkatapos ng isang seryosong susto. Nakaramdam siya ng matinding presyon sa dibdib sa isang gasolinahan sa lalawigan at napunta sa ospital. Hindi ito atake sa puso, salamat sa Diyos, ngunit ang kanyang mga arterya ay may mga nakakababahalang senyales ng kompromiso. Gumawa kami ng plano ng magkasama, pagkain, galaw, tulog, kontrol ng stress at napag-usapan namin ang kape na lagi niyang ininom sa mahabang biyahe. 5, 6 na tasa sa isang araw, laging may asukal, laging may matamis sa tabi. Ang malaking pagbabago ay hindi ang paghinto ng pag-inom ng kape, kundi ang pag-alis ng asukal at pagbabawas ng dami. Si Mang Roberto ay nagbawas mula sa 5 tasa na may asukal hanggang sa 2 tasa na walang asukal. 6 na buwan pagkatapos, ang kanyang mga inflammatory marker ay bumuti. Ang presyon ay mas kontrolado at naramdaman niyang mas masigla at hindi gaanong pagod sa araw. At dito ko kailangang ipunto ang pinakamahalagang bagay. Ang asukal sa kape ay maaaring gawing kaaway ang isang kaibigan. Karamihan sa mga pag-aaral na nagpapakita ng benepisyo ng kape ay ginawa gamit ang purong kape, walang asukal. At kapag nagdagdag ka ng asukal sa kape, nagdaragdag ka ng isang pro-inflammatory na salik nung direkta sa miksturang dapat ay anti-inflammatory. Ang sobrang asukal ay nagpapataas ng glucose sa dugo ng mabilis at bigla at ang paulit-ulit na pagtaas ng glucose ay direktang nakakasama sa endothelium, ang parehong protective layer na sinusubukan ng chlorogenic acid ng kape na protektahan. Parang sinusubukan mong protektahan ang non-stick coating ng iyong awali gamit ang magandang langis, ngunit sabay-sabay na kinakamot mo ito ng metal na spatula. Sa tuwing nagluluto, nagka-cancel ang 2 galaw sa isa't isa. Kaya, kapag nagsasalita ako ng kape at sirkulasyon, nagsasalita ako ng kape na walang asukal. Hindi ako nagsasalita ng kape na may 2 kutsara ng asukal, may condensed milk, may puto o tinapay sa tabi. Iyon ay hindi ang kape na sinuri ng mga pag-aaral at iyon ang hindi magpoprotekta sa iyong sirkulasyon. At may isa pang mahalagang bagay tungkol sa paraan ng paghahanda.
Ang ape na sinala sa filter ng papel ay, mula sa pananaw ng lipid profile, mas kanais-nais kaysa sa French press o espresso na walang filter. Kapag pinasaan mo ang kape sa pamamagitan ng filter ng papel, ito ay nagtatago ng isang substance na tinatawag na cafestol na maaaring magpataas ng masamang kolesterol. Kung mayroon kang kasaysayan ng mataas na kolesterol, ang impormasyong ito ay may kaugnayan para pag-usapan sa iyong doktor sa susunod na konsultasyon. Ngayon, hayaan mo akong bigyan ka ng isang konkretong plano sa kung ano ang maaari mong simulang gawin ngayon. Una, suriin kung magkano ang asukal na inilalagay mo sa kape. Kung naglalagay ka ng asukal, simulan mo itong dahan-dahang bawasan. Hindi kailangang maging radikal. Hindi kailangang maging sasa sa isang araw. Bawasan ng kaunti bawat linggo, kalahating kutsara ang mas kaunti. Sa loob ng 2 buwan, maaari kang uminom ng kape na walang asukal at mahahanap mo pang mas masarap ito dahil nagsimula ka nang maramdaman ang tunay na lasa ng kape. Pangalawa, isipin ang kabuuang dami sa isang araw. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mas pare-parehing benepisyo sa 2 hanggang 3 tasa sa isang araw. Alamin ang iyong limitasyon. Pangatlo, igalang ang mga oras. Ang caffeine ay may epektong pangpukaw na maaaring tumagal ng 6 hanggang 8 oras sa katawan, lalo na pagkatapos ng 50 taong gulang. Kung nahihirapan kang makatulog, iwasan ang kape pagkatapos ng 2:00 ng hapon. Pang-apat, ang kape ay hindi pumapalit sa konsultasyon ng doktor. Kung mayroon kang kasaysayan ng arrhythmia, matinding hypertension, o anumang makabuluhang cardiovascular condition, ang desisyon tungkol sa kape ay kailangan ma-individualize kasama ang iyong doktor. Huwag gumawa ng malalaking desisyon sa kalusugan batay sa anumang video kahit sa akin. Nandito ako para sa informasyon, hindi para palitan ang doktor na nakakakilala sa iyo. Ikalima, obserbahan ang iyong sariling katawan ng may pansin. Namumuhay ka kasama nito sa loob ng maraming dekada. Kilala mo ito ng higit kaysa sa anumang pag-aaral. Kung napansin mo na pagkatapos ng kape ang iyong puso ay nagmamadali, ng hindi komportable, o madalas kang nagkakaroon ng palpitation, ito ay isang senyales na kailangan mong pag-usapan sa iyong doktor ang partikular na tungkol sa kape. Ang bawat katawan ay tumutugon ng iba-iba at ang individual na pagkakaiba-iba na iyon ay totoo.